Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Matapos ang ilang linggo ng diskusyon at kontrobersya, tuluyan nang ibinasura ng palasyo ang hinaing or inihaying impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang desisyon ay nagdulot ng pagkadismaya ng ilang miyembro ng Kamara na aktibong sumusuporta sa naturang hakbang. Ayon sa mga ulat, ang palasyo ay naglabas ng pahayag na nagsasabing walang sapat na basehan ng aligasyon laban kay Duterte. Dagdag pa rito, nanindigan ng administrasyon ng nasabing reklamo ay hindi makakatulong sa kasalukuyang layunin ng pamahalaan na unahin ang kapakanan ng bayan at panatilihin ang katatagan ng gobyerno. Ang desisyon ay nag-iwan ng pagkadismaya sa ilang mambabatas na nagtaguyod ng impeachment na umaasa sanang mapagbigyan ng kanilang panawagan para sa pananagutan ng Vice Presidente. Gayunpaman, may ilan din sa Kamara na nagpahayag ng suporta sa desisyon ng palasyo sa paniniwalang panahon na upang magkaisa para sa mas malaking layunin. Samantala, nananatiling tahimik si Vice President Sara sa isyong ito, ngunit inaasahan ng marami na magbibigay siya ng pahayag sa mga susunod na araw. Ang pagsasara ng kasong impeachment ay nagdulot ng panibagong tanong. Paano ito makakaapekto sa relasyon ng lehislatura at ehekutibo, gayon din sa masalimuot na dynamics ng politika sa bansa? Habang umaasang marami na magpapatuloy ang administrasyon sa pagtutok sa mga pangangailangan ng mamamayan, hindi may kakaila ng isyong ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa politika ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin natin ang buong video at kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan, huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Sa Manila Times, itong counterpoint. At ang sabi mo dito sa iyong column, impeachment black propaganda tool designed to disqualify VP Sara in 2028. Give us a brief rundown, Attorney Sal, kung tungkol saan tungkol sa article mo na ito, Attorney Sal. Well, actually, inulit ko lang yung aking mga pagtatalakay sa impeachment dito sa ating programa. As I said, from the very beginning, yung pang impeachment na yan, regardless of whether merong grounds under the Constitution, ng impeachable ground, tutuloy nila yon kasi nga, the agenda at the inception to disqualify Inday Sara from running sa 2028. Either, di ba sinabi ko, either eliminate her physically or politically. At yung propaganda na matagal na nilang iwinasiwa sa kanya, kasama dyan yung impeachment. Kasi pag ikaw dinimanda ng impeachment, ibig sabihin, inilalarawan ka sa taong bayan na ikaw ay tiwaling opisyal, na ikaw ay lumabag sa mga batas ng ating saligan, batas. At marami kang pagtataksil na ginawa sa bayan. Yun lang, the mere fact that you are being impeached is already a propaganda of the highest order kasi sinisiraan ka na. Bago mo pa mapatunayan na wala kang kasalanan, nasiraan ka na. And considering that impeachment is a numbers game, siguradong talo ka na. Kaya nga nakapasok, di ba? Dalawa na yung demanda. Pinag-uusapan na lang kung itutuloy na nila yung paglilitis dyan sa Senado. Kaya wag na ho kayo magtaka. Dito sa ating mga nanonood sa TikTok, tinatanong tayo, anong assurance daw na matutuloy? Natuloy na nga ang impeachment eh. Meron mga assurance na mga absolute. Nako, yan ang malabo. Kasi ang maghuhusga ay ang mga senador, 24 sila. Sa ngayon, nakikita ko pa lang mga 6 ang pwedeng sigurado. Pero the rest, questionable. Hindi natin alam. Given the fact na yung mga history nila ng mga panahon, paiba-iba. Ibig sabihin, hindi sila consistent sa mga stand nila. Nagkakaroon ng baliktaran. Hindi natin talaga alam. Tingnan nyo nangyari ito sa Corona. Sa Corona, walang kabatay-batayan ang impeachment ni Corona. And yan,
bigla na lang siyang na-impeach at na-convict. At sabi ng isang senador na bumoto rin, dahil daw nabigyan sila ng malaking pera. O kaya marami yung mga factors na i-consider. But given that the agenda, as I keep on repeating, it's elimination, disqualification. Siyempre, yung buong puwersa na kalaban ng mga Duterte, ang kaliwa, ang mga nasa dilaw, pati na yung mga kaalyado ng administrasyon, talaga magsasama-sama yan. Whether there is a covert conspiracy or hayagan or puwersahan, talagang magkakaroon ho talaga ng magiging sabwatan dyan. Kasi nga, common enemy. So lahat ng mga kalaban ng mga Duterte, talaga magsasanib puwersa yan. Kahit na ayaw at gusto nila, kahit na iba ang kanilang mga ideolohiya, they will be joining forces because their agenda is Inday Sara is the only obstacle to their inordinate desire to succeed whoever is sitting in Malacanang now. Kailangan matanggal siya kasi siya ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan. Yun. That's the long and short of my article part 1 sa Manila Times in today's issue. At abangan before Christmas yung part 2 niyan, Atty. Sal. 2 parts na ba ito, Atty. Sal? 2 parts lang yan. So next Monday, meron ng part 2. Sinabi rin ni Vice President Sara Duterte, Atty. Sal, na lahat ng nangyayari ngayon sa kanya ay may kinalaman sa 2028, gaya nga na in-emphasize mo kanina. Ang tanong lang niya ngayon, Atty. Sal, sa taong bayan, gusto daw ba natin na naging Vice President o maging Vice President si Martin Romualdez? Anong sagot mo dito, Atty. Sal? Well, whether gusto or ayaw natin will depend on the powers that be. Kasi if the agenda is to disqualify her, whether we like it or not, the law on succession will come in. At pag siya na-disqualify, the President under the Constitution will appoint from members of Congress, whether that's the House of Representatives o sa Senado. At siya pipili. Pag pinili niya sa Senado, kung sinong napupusuan niyang senador na loyal sa kanya, yun ang magiging acting president. Kung yun namang pinili niya yung speaker, si Martin, sa House, di yun. Kaya depende. Well, let's wait and see kung anong mangyayari, Atty. Sal. Pero bakit hindi raw ipatawag din ng Kamara ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may bilyong-bilyong confidential funds? Yan ang ipinuto ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pagpunterya ng mga kongresista sa Office of the Vice President sa paggastos na nasabing pondo. Si Jason Rubrico, magpapalita. Muling nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi ito umiiwas sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggasta ng Office of the Vice President at Department of Education ng confidential funds. Pagbibigay diin ng pangalawang Pangulo na wala namang otoridad ang mga kongresista na magtanong kung paano nila ginastos ang nasabing pondo. I'm not being evasive. I am not answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit. We have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. Paliwanag pa ni VP Sara na hindi talaga siya sasagot sa mga tanong ng Kamara patungkol sa CONFI funds dahil makukompromiso aniya ang national security. No, I will not explain. I will not give an explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise officers who do intelligence operations. It will really compromise how they work. So no explanation will be given to the members of the House of Representatives.
Pagbibigay diin pa ng bise na kung talagang nais makagawa ng batas ang mga kongresista patungkol sa paggastos ng confidential funds, bakit aniya ang kanyang tanggapan lang ang pinupuntirian ng mga ito? You do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate about confidential funds? Malinaw aniya na ang ginagawa ng Kamara laban sa OVP ay isang political attack. Sabi ng bise na ramdam nito na binabastos ng mga kongresista ang kanyang tanggapan. Ang ikinagalit pa ng pangalawang Pangulo ay dinamay pa nila ang mga empleyado ng OVP. So dyan ako medyo pumapalag. Wala namang problema kung atakihin ninyo ako kasi politiko naman talaga ako. Pero may problema ako pag inatake yung opisina at yung mga kasamahan ko dito sa opisina ng pangalawang Pangulo na nagtatrabaho lang. Binigyang diin din ni VP Sara na ang ginagawa ngayon laban sa kanyang tanggapan ay may kinalaman sa mga ambisyon ng mga politiko sa 2028 presidential elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Samantala, Attorney Sal, sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara kaugnay sa EJK at War on Drugs, dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinalagaan ni Senator Bato de la Rosa ang pagpapaaresto kay Police Colonel Hector Grijaldo kahit bagong opera pa ito at nagpapagaling sa ospital. Ang pagpapaaresto naman dito ay dahil sa hindi ito nakadalo sa pagdinig ng 4 na beses. Basahin ko, Attorney Sal, ang pahayag ni Senator Bato sa kanyang social media, and I quote, "What is happening to our country? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and protect." Colonel Hector Grijaldo was recuperating from a shoulder operation in hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon. Despite his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of HOR's choice, he is now detained in the same room where attorney Zuleika Lopez was detained without medical attention. Frankly speaking, if I were the chief PNP, I would not allow any of my men to suffer this kind of injustice. More so, that this officer stood up for what is right and for the truth. Do our men in uniform deserve this kind of treatment? End of quote. Yan po ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa regarding sa paghuli kay Colonel Grijaldo. Attorney Sal? Bago natin puntahan yung sinabi ni Senador de la Rosa Bato tungkol sa pag-aresto kay Colonel Grijaldo, puntahan muna natin yung nauna nating pinakitang video about Inday Sara where she questions bakit naka-sentro ka lang dito sa opisina ng Vice Presidente. Kung gusto mong hanapin kung paano nagastos ang mga pera sa isang opisina, ba't di mo targetin yung opisina ng Presidente? Sapagkat malaking-malaki ang budget ng Presidente. I will even go beyond that. Not only Office of the President, lahat, lalong-lalo na ang Kongreso. Sapagkat kung matatanda mo, ever since, hinahamon na ni Presidente Duterte na buksan nyo, imbestigahan nyo ang mga pondo dyan sa loob ng Kongreso. Kasi ang taong bayan, hindi alam talaga how you spend them, how you disburse them. Because you only certify as to the disbursement at sa gastos. Walang resibo. Kaya hindi malaman kung anong ginawa talaga nyo. Pinulsa nyo ba o ano. Kaya kailangan talaga imbestigahan nyo. O kaya tama yung sinasabi ni Inday Sara. At gaya na sinabi ko, bago niya pa sinabi na talagang yung ginagawa sa kanya, lahat yan ang ugat talaga niyan, gusto siyang tanggalin bilang isang kandidato sa Pangulan sa 2028. Napunta naman natin yung ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kung matatandaan nyo, yung coronel na yan,
ay nagsumbong sa taong bayan sa pamamagitan ng testimonya sa Senado na siya po ay pinipwersa na magsinungaling. Pinipwersa siya ng 2 kongresista sa Quad Committee na i-validate niya o patotohanan niya yung sinasabi ni Colonel Garma kaugnay kay Presidente Duterte na di umano lumika siya ng grupo para isagawa yung ginawa niya sa Davao at parang pinapakita na mayroong mga rewards, sistema. Kailangan daw patutuhanan niya yun. Pero tumanggi siya. Kaya nung tumanggi siya, yun. Tandaan nyo, kaya siya, ang reason for his arrest is because he failed to attend 4 hearings. Paano makaka-attend? Nasa ospital nga. Kung hindi man naman itong mga talaga namang mayayamot, mabubuisit talaga kayo sa mga dahilan itong Quad. Pero, since nakita naman natin ang kanilang mga actuation noon pa, hindi na rin tayo magtataka sa ginagawa nila. Yun lamang findings niyo. Yung findings ng Quadcom, sabi nung isang chairman nila, natuklasan daw nila that there is a criminal enterprise, sindikatong enterprise, na nagpapakita na si Presidente Duterte daw, nasa likod. At ito ang pinakamalaking criminal syndicate at yung kanyang pamilya raw ay pinoproteksyonan ang kanilang sindikatong droga para masolo. Can you imagine that kind of accusation? Tapos nagagalit pa siya sa amin ni Senador Bato dahil nagpalabas kami ng mga statement. Ang statement ko, ako hiningan ng payag ng mga reporters. Sabi ko, yung findings ng Quadcom ay all political, designed to destroy the Dutertes. At sinasabi nila yung natuklasan daw nila kasi nag-cite sila testimonya ni Asierto, ni Garma, at kung sino-sino pa. Pero if you will look at the previous testimonies of these people, iba ang sinasabi nila. From the initial investigation, talagang walang kinalaman ng Presidente Duterte. But subsequent investigation, may mga ginawang pagbabago. Bakit magkakaroon ng pagbabago? Kung tinatakot mong itong mga ito, at ipakukulong mo at pinakulong mo, bakit naman hindi magbabago? Kaya sabi ko sa aking payag, these testimonies being cited by the Quadcom Committee are either, 1, coerced testimonies, or testimonies based on hearsay. In either case, it will never stand in court. Kaya sabi ko, propaganda yan. Talagang sinisiraan mo lang. Sabi ni yung chairman, ba't yan si Panelo? Minion lang siya. Minion lang daw ako. Ba't hindi si Presidente Duterte ang magsalita? Kung ganyan ang argumento mo, I can always throw that back to you. Ikaw minion ka rin. Bakit hindi si Martin, boss mo? Parang gano'n ang pinalalas mo dahil ang boss namin noon sa cabinet ay si Presidente Duterte. Ba't ako nagsasalita, hindi si Presidente Duterte? Ba't ikaw naman salita ng salita dyan? Sumusunod lang naman kayo sa boss ninyo. O ba siya hindi mo rin pagsalitain? Using your argument. Yan ang sagot ko sa iyo. Diba? Back to you. Sino man yung kausap mo na yung Attorney Sal. Samantala, sino pa? Yung chairman ng Quadcom, yung bumabanod sa amin ni Bato ngayon. But he is undeserving of being mentioned in our show. Yeah. Kaya hindi ko nalang binabanggit. Kaya palaging tanda mo na, pag undeserving, huwag natin babanggitin sa programa kasi namamantsahan tayo eh. Panatilihin natin yung mancha-free. Bawat episode. Pero Attorney Sal, yes, Attorney. Yes, yun nga. Basta iwasan natin ipupublisidad natin yung mga hindi karapat-dapat, yung mahilig sa publicity, yung wala namang mga wala na iambag sa
Walang niambag sa taong Walang may bayan. ambag. Saka, ang iba, nagbibigay ng mga payag, ginagaya lang naman yung mga galing sa atin. Tayo naman na nauuna. Hindi naman tayo kinikredit. Pinalalabas nila sila. Attorney Sal, kay Colonel Grijaldo, ang sinasabi, there is a form of injustice sa kanya. Ganun din naman kay Inday Sara. Sinasabi niya, injustice yung nangyayari sa kanya. How much more sa KOJC at kay Pastor Apollo Siquibuloy na matagal na sumisigaw ng injustice. Pero ngayon naman, Attorney Sal, pinatawan din ng contempt ng Quadcom si dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva dahil umano sa pagsisinungaling at pagtanggi, nasagutin ang mga tanong na may kinalaman sa war on drugs ng Duterte administration. Si Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano ang nag-move ng contempt. Magiging epektibo naman ito sa January 13 sa susunod na taon. Kaugnay ito, Attorney Sal, sinabi ni Bato na ang hakbang na ito ay ni Paduano ay abuse of power. Attorney Sal, kahit pa ulit-ulit mo sinabing normal na yung na parang normal na ba sa kanila yung pag-contempt, Attorney Sal, but still, Attorney Sal, para sa ating mga kababayan, this is a form of injustice. And nakita din natin mga kababayan na yung mga ginagawang committee hearing at paggamit ng kanilang kapangyarihan to contempt a person, Attorney Sal, injustice na po. Bago matapos ang taong 2024, Attorney Sal, hindi na po mabilang, Attorney Sal, yung mga taong biktima po ng injustice ng Kamara. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Totoo naman talaga yan. Yung ginagawa nila kay Grijaldo. Yan, ginawa na rin nila yan kay Pastor Kibuloy. Ginawa na rin nila yan kay Tevez. Ginawa na nila yan sa kay Alice Go. Kanino pa? I forget his name now. Basta pag napag-initan ka, sigurado patay ka na. yan ang katotohanan niya. Talagang injustice yan. Injustice talaga yan. Sabi nga nung isang bakit yung nagko-contempt na yan? Kung ihahambing mo raw ang record ni Colonel Wilkins Villanueva? Mm-hmm. Wilkins ba yun? Yes po. Former PIDEA Chief. Kung ikukumpara mo raw yung kay General Villanueva at saka kay Congressman with regards, makikita mo raw na ito raw si Congressman, ang record nito ay nilabanan ang bansang Pilipinas. Rebelde, kumbaga. O bakit daw ganyan? Yun nga, Attorney Sal, bakit to ganun yung nasa gobyerno ngayon? Yung mga dating anti-government, sila ngayon yung namumuno sa bansa. And then sila pa ang may malakas ng loob na mag-contempt yung mga taong hindi kaduda-duda ang kanilang credibility, Attorney Sal, and their integrity, and of course, their service to the Filipino people. Tapos gaganon-ganonin lang nila, Attorney Sal, because of political vendetta. Anong klaseng bansa meron tayo ngayon, Attorney Sal? Ayan, yung bansang inilalarawan mo na hindi ka na makakakuha ng adjective kasi masyadong malalambot yung adjective para sa kanila. Kailangan mo na mas matindi pa. O, diba? Malalambot pa yung adjective. Samantala, Attorney Sal, ano masasabi mo sa progress report ng Quadcom kung saan pinag-aralan umano nila ang pagsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Palagay ko, nauna yung sagot ko. Nauna yung sagot ko dun sa tanong. Kasi yun, diniscuss ko kanina. Di ba? Yun na, sinagot ko na yan. At Attorney Sal, syempre, pag ganitong panahon, Attorney Sal, ito yung panahon na pinag-uusapan yung paglalagda na ng budget natin para sa susunod na taon. And lagi na pag-uusapan sa iba't ibang mga columns, sino yung gainer, sino yung loser. At isa din dito sa pinag-uusapan ngayon ng mga columnista, Attorney Sal, yung budget cut, hindi lang naman kasi yung Office of the Vice President. Pinaiingay nila yung Office of the Vice President issue. Pero natatabunan yung iba din, Attorney Sal, like yung sa DepEd, nabawasan sila, Attorney Sal. Sa Commission on Higher Education, nabawasan din sila. For DepEd, Attorney Sal, sila yung biggest loser Attorney Sal. The biggest loser is the education sector. Kasi sinabi ni Senator Angara na ngayon ay Education Secretary
nagpahayag siya ng dismay, Attorney Sal, na 12 billion ang tinanggal doon sa DepEd na kasi yung proposed budget nila is 748.65 billion, in-slash pa nila. 10 billion of the slash amount from the agency's computerization program, kasi yung computerization program na yun, yung 10 billion tinanggal, Attorney Sal, was para pala makabili ng gadgets, equipment, software, and training for teachers and students. At maliban dyan, ang Commission on Higher Education, 33.3 billion allocation ay nabawasan ng 3.4 billion, habang ang 122.2 billion allocation para sa mga state universities and colleges or SUC is 5.8 billion lower, Attorney Sal. So, ang education sector po natin ay malaking chunk po ng kanilang budget ay nabawas. And sa tingin mo, Attorney Sal, kailangan magpaliwanag ng ating mga lawmakers bakit binigyan pa nila yung DPWH ng mas malaking budget kaysa sa DepEd. Hindi ba ito violation ng Section 5 ng Article 14 ng Constitution na nagsasaad, and I quote, "The state shall assign highest budgetary priority to education." Talagang ever since sinasabi na natin ang education, hindi nila binibigyan ng priority kahit na may mandato sa ligang batas. Tsaka, siguro I should address myself to Sani Angara. Sani, Senator Sani, fraternity brad natin to. Junior brad ko sa fraternity. Kinuha ka sa Senado, ginawa kang Secretary of Education. Kaya nagtataka ako, bakit wala kang magawa? Mga kasama mo yan Kasama mo sa Kongreso. At di ko rin maintindihan, bakit hindi mo mapagsabihan ng principal mo na kinuha ka niya pagkatapos hindi ka niya sinusuportahan. Dapat mag-react ka. You have to assert the independence of your department. Otherwise, masisira ka. Sinira na nga nila yung predecessor mo Pati ba naman ikaw sisirain din. And the way to destroy you is to remove substantial amount of money designed to make your department a successful department. Kung pumayag ka, walang mangyayari talaga. Yun nga, Attorney Sal, binawasan itong mga education, yung mga sektor na napakahalaga ng malaking budget for para sa ating mga estudyante, ating mga kababayan, binigyan ng pondo yung mga mamabatas natin, Attorney Sal, the senators and congressmen for AKAP. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Pinush pa nila yun. Kailangan nila kailangan kasi nila yun Kaya yung AKAP, nagbigay sila ng 6 billion sa mga senador. Yun yung mga kinuha nilang pera sa education, sa iba pang ahensya, sa pilir na nasira, na wala na nga, nabukya Doon nila nilagay. Kasi nga, halalan. They need money. They need ayuda. They need that for their re-election. Kaya sila pumayag. Iba tinanggal na yan, binalik nila. Tingnan natin ano magiging tawag ito? Feedback, reaction ng taong bayan after malagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos itong 2025 gaan natin. At the same time, kasi sabi ng may nagsasabi ng Attorney Sal, minsan pa Attorney Sal, I don't know if it's true, after ng BICAM, ito na yung naplanuhan nila, were there times, Attorney Sal, na nagkakaroon pa ng insertion o nababago pa yung amount kapag print yung panukalang batas na budget, Attorney Sal? Kung ano yung final sa printing, yun nga i-implement, diba? Alam mo yung BICAM na tinatawag, yung Bicameral Committee, kung saan yung mga kinatawa ng Kongreso, Senado, kakaisa. After they have approved the bills sa plenary nila, hindi napapanatili yun. Ilan lamang sa kanila, wala pa siguro 10 yan, ang nagdi-decide for all of them. Kaya nga sinabi ko noon pa,
I cannot even understand why they cannot question that sa Korte Suprema. Sapagkat hindi naman nakalagay sa Supreme Court yun. Ang kailangan yung dalawang deliberative assemblies ang mag-decide sa isang panukalang batas. Hindi yung ilang taong kumakatawan doon sa dalawa. Walang tumatakbo sa Korte Suprema. But pwede ba tumakbo sa Korte Suprema, Attorney Sal? Like someone from the education Kahit sector na miyembro para ng i-question? Kongreso,